Masasabing isa kami sa may masayang pamilya noon. Bukod sa kumpleto, may masayahing mga magulang. Pagka nga kumpleto kami at nasa bahay si tatay, talaga namang joker ito. Tawa kami ng tawang magkakapatid. 4 kaming magkakapatid, ako ang panganay. Kaya nga nung lumalaki kami, halos si tatay at si nanay ang aming kasakasama. Sabi ko nga, kung papipiliin ako ng magulang, sila pa rin ang pipiliin ko. Nagtatrabaho si tatay sa Maynila bilang isang kolektor. Ang nanay naman ay masaya bilang housewife. Malaki naman ang sinasahod ni tatay dahil dito'y nakakapag-aral kami sa private ng aking mga kapatid. Pero nagkaroon ako ng problema noon nung ako'y magkolehiyo. Nasa 3rd year college ako noon nung huminto ako. Nagtrabaho na lang ako para kahit papano'y makatulong. Oo, binigo ko si tatay. Pero sinabi ko naman sa kanya, pag ako'y handa na, babalik muli ako sa aking pag-aaral. Dahil alam ko, nalungkot siya nung huminto ako. Siyempre nga, ako ang panganay, ako ang makakatuwang niya sa mga maliliit ko pang mga kapatid. Ilang taon ang pagitan namin ng pangalawa kong kapatid. 6 na taon. Kaya nga, masasabi ko nga noon na in-enjoy muna nila ako bago sundan. Kaya nga, malaki ang agwat namin. Isang gabi, dumating ako galing sa trabaho. Siguro, pasado alas 8 na yun. Nagtaka ko bakit walang ilaw sa loob ng bahay namin. Naroon ba ang mga kapatid ko at si nanay? Pagbukas ko ng gate, diretso ako sa pintuan. Nakalak ito kaya kumatok ako ng 3 beses. Pagbukas dito, laking gulat ko. Si tatay ang nagbukas nito. Oh, tay, kailan pa kayo dumating? Hindi ito kumibo. Nagdiretso ito sa kusina. At ako naman ay umupo sa salas para magtanggal ng sapatos. Nasaan po si nanay? Ang muli kong tanong. Ngunit hindi ito nagsasalita. Nang matapos kong tanggalin ang aking sapatos, lalapitan ko sana si Tay. Tama-tama ang pagdating mo. Pinag-ready na kita ng makakain mo. Niluto ko ang paborito mong adobo, JB. Ganun po ba, Tay? Salamat ho ah. Di naman kayo nagsabi na darating kayo ngayon. Di sana ay binilin ko kayo ng hopya. Yung paborito ninyo. Nakangiti kong sabi. Pamaya-maya lamang lumapit si tatay sa akin at hinawakan niya ako sa braso. JB, bilang panganay, ikaw nang bahala sa nanay mo at sa mga kapatid mo. Huwag na huwag mo silang papabayaan. Napangiti pa nga ako sa sinabing yun ni tatay at sumagot ako. Sinabi ko na, Tay, syempre naman po. Tsaka bakit po kayo nagsasalita ng ganyan? Pagkatapos noon ay pumasok na siya sa kwarto. Ako naman ay naghugas ng kamay. Pag-alis ko ng takip, nakita ko pinggan lang at mangkok ang naroon. Walang kanin o yung ulam na sinasabi ni tatay. Agad kong binuksan ng kartero. Walang sinaing at walang ulam. Siyempre nagtaka ako. Bakit ganoon? Parang naguguluhan ako. Dali-dali akong pumasok sa kwarto ni Nainay. Walang tao doon. Inay, Tay, ang sabi ko. Ngunit walang sumasagot. Pumasok ako sa kwarto ng mga kapatid ko. Pagbukas ko ng ilaw, wala sila roon. Takang-taka ako ng mga oras na yun.
Ano nga ba ang nangyayari? Nasaan si Itay? Dali-dali akong lumabas, pumunta ako sa bahay ni ng aking tiyahin. Pagbungad ko ron, sa gate pa lang tinatawag ko na si tita. Tita, tita. Tita Tina. Bigla siyang lumabas. Kasama pa nga niya yung kanyang dalawang maliliit pang mga anak. O JB, bakit? Tita, alam niyo ba kung saan nagpunta si nanay at mga kapatid ko? Biglang nalungkot ang mga mukha ni tita. Si Tita Tina ay nakababatang kapatid ni nanay. Hindi mo ba alam ang nangyari? Ano pong nangyari, tita? Pinapasok muna ako ni tita at umupo sa sala. At agad itong nagkwento. Wala na ang tatay mo. Inatake siya sa puso habang nagtatrabaho, JB. Bigla akong napatayo. Tita, hindi totoo yung sinasabi mo. Nakita ko pa lang si tatay kanina, sinalubong ako nung pumasok ako. JB, nandun nga ang nanay at mga kapatid mo. Nasa morgue. Pumatak ang luha ni tita. At ako naman, hindi pa rin makapaniwala sa sinabing yun ni Tita Tina. Agad akong umuwi. Pagpasok ko pa lamang, pinagsusuntok ko ang pader. Siguro, yun na ang pagpapaalam sa akin ni tatay. Sobrang sakit. Nang malibing si tatay, halos gabi-gabi umiiyak si nanay. Hindi niya matanggap ang biglaang pagkawala nito. Nay, hindi ka makakain. Nay, narito pa kaming mga anak mo. Nawala na nga si tatay, gusto niyo rin, kayo rin ay mawala sa amin. Paano ni mga kapatid ko? Kami. Nay, tanggapin na lang natin ang lahat. Lahat naman tayo doon patungo. Kumain ka na, Nay. Tinignan ko ang mga kapatid ko. Pare-pareha silang pumapatak ang mga luha. Agad bumalikwa si nanay, tumayo ito at niyakap kaming mga magkakapatid. At mula noon, tinanggap ng nanay. Kahit minsan, nakikita ko pa rin ito na umiiyak sa gabi. Sobrang-sobra ang mahal niya kay tatay. Kaya masakit sa kanya na mawala ito. Lumipas ang maraming mga taon. Sa ngayon nga'y may kanya-kanya ng pamilya ang mga kapatid ko. Pare-pareho ko silang napatapos sa kolehiyo. Kaya ang ending, ako'y naging matandang binata. Dalawa na lamang kami ni nanay dito sa bahay. Siyempre, hindi ko na hinangad pa na magkaroon ng pamilya. Ang mahalaga, natupad ko ang pangarap ni tatay sa mga kapatid ko. Hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, nabigyan ko naman sila ng magandang buhay. Dahil nag-iwan ako ng pangako kay tatay na hindi ko sila pababayaan. Lubos na gumagalang, JB.